Hello everyone, punta po tayo dito sa aking garden, mga kaibigan, at mamimitas po tayo ng bulaklak po ng pea flower or blue tarnati. Alam niyo po ang halaman na ito ay napakaraming pakinabang po, mga kaibigan. Bukod sa nagbibigay na ng lilim, nagpapaganda pa ng ating harapan dahil ano po siya, nagbibigay ng mga bulaklak na kakaiba, mga kaibigan, kulay blue, at lahat po ay halos napapakinabangan. Ang talbos niya, ang dahon niya, pwede po gamitin panghalo natin sa gulay o sa tinulang manok. At ang bunga naman po, pwede rin po natin siyang gulayan. Ang dami na pong bunga. Subalit marami pong nanghihingi sa akin, kaya iniantay ko maging magulang siya, magkulay itim upang makapagtanim din po sila dahil marami pong nanghihingi dito sa aking mga kaibigan. Alam nyo po, i-search nyo na lang po sa Google, napakamasustansya po nitong bulaklak na ito. Marami po ang naibibigay sa ating na good health benefits sa ating katawan, mga kaibigan. At the same time, pwede natin gawing vegetable salad. Hugasan nga lang natin ng maigi. Pero ang ginagawa ko po, binababad ko muna ng mga 30 minutes sa tubig o para maalis kung anumang merong dumi or mikrobyo meron siya. So ayan po, mga kaibigan, napakasustansya nito. Pwede nyo pong gawin to na tea. Maglagay lang po ng 5 piraso or 7 piraso or depende sa gusto nyo. At lagyan ng mainit na tubig sa isang tasa. At after 5 minutes, pwede nyo inumin bilang pinaka-tea. At napakaganda po na ang epekto nito sa ating katawan. So ayan po, mga kaibigan, kailangan alisin po natin yung sipal, kung tawagin ay sipal. Ito pong kulay green na nasa ilalim ng bulaklak po dahil medyo mapakla po siya at mayroon pong aftertaste. Ganon din kung gagawin nating tea, aalisin din po natin yan. Kailangan yung petals lang po, yung kulay blue lamang po na bulaklak ang matitira. Ganyan po, napakadali lang. Huhugutin lang po natin, mga kaibigan. At tulad nung sinabi ko, pwede siyang gawing salad. Pero mas gusto ko yung fresh na kinakain, lagyan lang ng suka or timpla. Parang ano lang siya, vegetable salad na simple para maging healthy. At ito naman pong natanggal natin, wag natin itatapon, mga kaibigan, kasi mapapakinabangan natin yan. Gawin natin compost o kaya pwede natin direktang ilagay sa ibabaw ng mga halaman natin upang tumaba ang ating mga halaman at maging malusog, mga kaibigan. Magbibigay siyang sustansya doon sa mga tanim natin na gusto natin palaguin. Napakadali lang po, mga kaibigan, magtanim kahit sa mga buti lang po ng mga plastic container, pwede natin pakinabangan yon sa halip na itapon. Taniman po natin ang mga gulay, lalo na sa panahon ngayon na napakataas na mga presyo ng bilihin, lalo na mga gulay. So para makatipid po, magtanim tayo. Hindi naman dahilan yung wala tayong lupa or space, dahil pwede naman natin ilagay. Ako, naglalagay ako sa bubungan o sa gilid-gilid, mga kaibigan, basta't naaarawan. Hindi naman nila kailangan ng matinding sikat ng araw, mga kaibigan. Yun, katamtaman lamang po. So, talagang may paraan kung gugustuhin, kung nanaisin natin na makatipid at maging masipag lang sa pagtatanim dahil at least sigurado pa tayong malinis at talagang tayo ang nag-alaga sa mga kakainin natin, mga gulay na itinanim natin sa ating paligid-ligid. So, ayan po, napakarami ng bulaklak kasi talagang in bloom na po siya at continuous po ang bunga niya, mga kaibigan, ang bulaklak. So ito naman po ang squash flower or bulaklak ng kalabasa. Maraming salamat pala. Shout out doon kay Beth, yung kaibigan ko na nagbigay nito. Galing din po sa kanyang garden. So sa sobrang dami, binigyan po niya ako. Maraming salamat. And God bless sa pamilya mo, Beth. Alkaline family, maraming salamat. Ito po ang squash seed na napakasustansya. Pwede nyo panghalo sa dinengdeng, sa prito, pakbet, o marami po sa gata. Ay, napakasarap po nito. Masustansya po, mga kaibigan. At napakalasa po nito. Bibihira nga ako nito makakita sa palengke kasi madali po ito malanta. Good for 1 day lang po ito. Kinabukasan, lanta na siya. Kailangan, pagka-harvest, kailangan makain na natin kaagad dahil mawawala ang sustansya. At the same time, malalanta po siya, mga kaibigan. Subalit talaga, I can guarantee you, napakasarap. Very delicious this squash flower, mga kaibigan. Napakasarap po nito talaga. Sinasabi ko sa inyo, simple lang, kahit na anong luto ang gawin nyo, igisan nyo, pakuluan, o salad, or
Pinakagusto ko dito yung gata. Yung sarap nito sa gata, mga kaibigan. At saka mabilis iluto. Ilang minuto lang po. Luto kaagad siya. Ngayon, pwede nyo rin po haluan ng tunay na bunga ng kalabasa. Pag haluin nyo po siya, napakaganda at napakasarap. Kahit oyster sauce lang o kaya kahit asin lang ihalo natin, mga kaibigan, masarap na po siya. At the same time, napaka-healthy po sa ating pangangatawan, pampalusog po. Wala po tayong mararamdaman na side effect nito kung tayo laging kakain ng mga gulay. Halos lahat naman po ng gulay napakaganda sa katawan. Lalo ang mga karne ngayon, mga baboy, bukod sa kailangan limitadong pagkain natin yan, dahil lalo na pag senior citizen na o nasa mga 30s above na, ay kailangan talaga ingat-ingat tayo. Unlike pag ganitong mga gulay, kahit araw-araw tayo kumain. So, ganun lang po, napakadali. Ganito lang po ang paglilinis, no? Alisin natin yung pinakasipal niya, kung tawagin, yung nasa gilid na kulay green, at yung pinakakandila na nasa loob. Alisin po natin yan dahil may pakla po siya. At yung balat ng stem, tatanggalin natin. Ganun lang po, napakadali lang hagurin. O, ganyan lang po, napakabilis, mga kaibigan. Yun nga lang, kailangan lang talaga tiyaga-tiyaga, kasi medyo a little bit of work, pero okay lang po yan kasi may pakinabang naman po, masarap naman pagdating sa dulo, pagkakainin na natin, napakasustansya, napakaganda nito sa ating katawan. Hindi nga lang ako nito makapagtanim dito sa surroundings ko kasi kailangan po ng kalabasa ay malawak na lupa, gagapang siya, pero pwede mo rin pong pagapangin sa bubong, kaya lang it's a lot of work. Pero kaya nga kung meron tayong lupain na maganda, malaki, malawak, napakadali po magpalago ng kalabasa, magpatubo. Kahit ang dahon nito, talbos ng kalabasa, ang sarap ihalo sa diningding, mga kaibigan. Halos lahat napapakinabangan din sa kalabasa, mga kaibigan. Magmula sa bunga hanggang sa bulaklak, hanggang sa dahon, yung talbos. So, ayan po, mga kaibigan, we just need to remove those candle light inside the flower, and then the skin of the stem. You have to remove, and we have to remove also the sepal around the flower. So, ganun lang po. Napakadali, mga kaibigan. You can mix it into different kinds of recipe when it comes to vegetable recipe, lalo na kung kayo ay vegetarian. Napakasarap po nito, napakadali. Kaya maraming salamat dun sa nagregalo sa akin ito. Hindi ko na kailangan bumili. Thank you muli, Beth. Salamat. Sana masundan, no? Abuso talaga. Hindi, joke lang. Siguro, hindi na rin niya kaya dahil ang dami. Kaya binigyan niya ako. Kaya maraming salamat. Ayan po, yung parang kandila. Kailangan alisin po yun. Kasi may aftertaste po siya na hindi maganda. So, ayan, napakabilis lang po, mga kaibigan. Tsatsagain lang natin, linisin talaga. Masustansya naman po yan. So, ayan po lahat. Ang dami. Kaya kailangan iisa-isahin mo talaga yan, tatanggalan mo lahat yan. So, ayan na po ang finished product, no? Ihahanda na natin. Pero tulad nung sinabi ko, kailangan, bago natin linisin, ibabad natin ng mga ilang minuto sa tubig, banlawan, para maalis yung mga dumi at mga insekto or may langgam. Kung ano pa man na meron, mikrobyo, para maalis po bago natin iluto. So, tulad nung blue tar natin, wag din po natin itapon itong pinagtanggalan natin dahil pampalusog din siya sa ating mga halaman. Gawin natin compost, pampataba, para maging masustansya ang ating muling aanihin ng mga itinanim na gulay. So, ayan na po, mga kaibigan, ang finished product. Ihahanda na po natin ang mga ingredients. Ang ingredients ko lang po nito, napakasimple, mga kaibigan. Asin lamang po, bawang, at cooking oil. Yung cooking oil na good for the heart. Yan po, mga kaibigan. So, ayan na po, nalinis na po, nahugasan na po, okay na po siya. Ready to cook na. Ilang minuto lang po yan, mga kaibigan, 10 minutes. Kung meron kayong baboy, kung nais nyo ng baboy o kaya chicken, pwede nyo pong haluan yan. Pwede rin oyster sauce or any cubes na mga flavoring. Pero ako gusto ko talaga simple lang. Salt lang at saka maraming bawang. Kasi ang bawang po, napaka-healthy din po niyan sa ating katawan. Napaka-masustansya. Pag nabili nga ako ng mani, gusto ko yung siningag na mani, lagi may pritong bawang kasi ang sarap niyang kainin. So, ganun din po to pag magluluto tayo. Mura lang naman ang bawang ngayon. So, ayan na po ang bawang, ang blue tar natin, at ang
kalabasa, bulaklak ng kalabasa, squash flower. Handa natin, niluluto na po natin mga kaibigan. So ayan, isusutin na po natin ang bawang sa mantika. Mas maganda po sa frying pan or tiplon para matipid siya sa mantika. Kunti lang ilalagay natin na cooking oil. Inuulit ko, mas masarap po yung good for the heart na cooking oil. Medyo mahal nga lang pero masustansya naman po at safe. Lalo na kung tayo ay mga oldies na, mga senior na. So ayan na po, ginigisa na po natin ang squash flower. At inuulit ko, sandali lang po yan mga kaibigan, mga 5 minutes lang pagkulo niyan. Kailangan anuhin na natin yan, hinaan na ng apoy, alalay na lamang po. Habang inaantay natin lumambot lang yung steam, kasi ang steam dyan ang medyo nahuhuli sa paglambot. Pero yun nga po, 5 minuto lang, so ilalagay na po natin ang blue tar natin. Pero bago natin ilagay yung blue tar natin, patayin na po natin ang apoy. Kasi ang blue tar natin po, mga petals po yan, napakabilis po maluto. At saka mas masarap yung crunchy siya, medyo malutong-lutong ba. Masarap nguyain. Ayan, asin lang po ang hinalo niyan mga kaibigan. So ayan na po, tara, let's eat mga kaibigan. Napakasarap po niyan, pwedeng almusal, tanghalian, merienda, or hapunan. Masustansya and good for the heart. Good for our body. Marami po tayong good benefits na makukuha. I-research nyo po sa YouTube. Blue tar natin or pea flower. Squash flower. So, kain-kain po tayo. Napakasarap po nito na pagkain. Masustansya, simple, mura. At hindi na kailangan bilhin kung tayo magsisipag lamang magtanim sa ating paligid-ligid. So, ayan na po mga kaibigan. Tara, let's eat. Ako mis amigos, delicioso. See? Let's eat. Come, join me. Haha, very good. Thank you, Lord. Bye-bye and God bless. Hanggang sa muli. And please, don't forget to subscribe, like, and share. At doon po sa mga nag-subscribe at mga nag-like at mga nagwa-watch, maraming po salamat sa inyong lahat. At hindi ko na po mamimension isa-isa dahil marami po kayo. Muli, nagpapasalamat ako from the bottom of my heart. Thank you for watching. Bye-bye. God bless and ingat-ingat. Keep safe everyone. Okay, hanggang sa muli po. Marami pong salamat. Kain-kain po ng mga gulay para humaba ang ating buhay at the same time, exercise. Don't forget to exercise kahit man lang twice a week. Malaking bagay na po yan. Bye-bye!